Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nakaabang sa kwento ng aking buhay. Grace na lamang ang itawag ninyo sa akin, 33 years old at isang HIV advocate. Disclaimer po pala Papa Dudut, ang lahat ng pangalang nabanggit sa aking kwento ay binago ko para na rin po mabigyan ng respeto ang privacy ng bawat isang involved sa istoryang ibinabahagi ko sa inyo. Naging HIV advocate ako sa kadahilan ng ako mismo ay mayroong human immunodeficiency virus o mas kilala sa tawag na HIV. Taong 2021 noong nalaman kong mayroon ako ng naturang virus matapos malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Marami nang nagbago simula noon, lalo na ang pagtingin ko sa mundo. Pero hindi ibig sabihin na porket may HIV na ang isang tao ay katapusan na ng mundo. Hindi HIV ang wakas ng lahat, kundi ito ay panimula lang ng bagong buhay. Sa katunayan, simula noong malaman ko na may HIV ako, ay nagawa ko pa rin ibalik sa normal ang buhay ko. Sa mga nagdaang taon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig. Ang kapatid ko naman ay kinasal na sa kanyang long-time boyfriend nitong Pebrero lamang ng taong ito. Noong nagkasakit ako, kinailangan kong mag-contact tracing para ito sa mga obligasyon ng isang HIV patient. Kailangan kong masabihan ang mga naging sexual partners ko tungkol sa sakit ko, para sa ganoon ay makapagpa-test din sila. Yun po ang ginawa ko noong gumaling ako. Binalikan ko ang 4 na naging boyfriend ko na sina Brent, Roan, Patrick at Toto, para na rin malaman kung kanino o papaano ko nakuha ang sakit na yon. Nauna kong nakausap ang huli kong ex na si Toto at sa awa ng Diyos ay negative naman po siya sa HIV. Ganon din ang pangalawa kong boyfriend na si Roan. Pero sa kasamaang palad netong taon lamang na ito ay nabalitaan namin na pumanaw na si Roan matapos daw siyang atakihin sa puso, ayon sa balita ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon naiinis pa rin talaga ako na di nakapag-perform yung inaabangan kong artista kanina sa Pride March. Umulan kasi kaya maagang tinapos yung event. Ang sabihin mo, hindi nila na-anticipate yung crowd na marami ang pupunta. Kasi naman, yung iba doon nagpunta lang para sa mga artista, hindi para sa Pride March. Yun din, isa rin yun siguro sa dahilan. Alam mo ba, muntik na kaya ako mapaaway kanina. Oh, bakit naman? Diba, nasa circle na nga ang lahat. Hirap na nga kaming makapasok sa dami ng tao dahil siksikan, tapos may mga kalalakihan pa kaming nakatabi ng asawa ko. Alam mo kung anong sabi nila? Ano? Ang sabi ba naman, ang dami naman bakla rito? Hello kuya! Pride March to, evento ng LGBT kaya malamang maraming bakla dito. Sasagutin ko sana kaso pinigilan lang ako ng asawa ko. Ay nako, marami talaga nagpunta hindi para sa mismong event kundi para sa mga artistang magpe-perform. Nakakalungkot lang na natabunan yung layunin ng event dahil sa mga fans ng mga artist. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga nakakainis Gawin na lang siguro nilang lesson yun for next year. Dapat lang. Kailangan nilang bumawi sa susunod na taon. Kumusta pala yung booth nyo? Marami bang kumuha ng test kits para sa HIV? Oo, marami naman. Marami ring nagpa-test. Successful naman yung ginawa namin. Sabi sa'yo hindi nyo na ako kailangan O sige na, mauna na ako maligong, lagkit ko na Oh, bakit naman ganyan ang itsura mo? Wala. Naalala ko lang ulit yung balita ni Margie kaninang umaga na patay na si Rowan. Ay oo nga, nawala sa isip ko yun. Atake raw yung kinamatay, diba? Yun ang sabi sa akin. Grabe talaga ang buhay, sobrang unpredictable. Last month lang, may schoolmate din ako nung college na namatay. Aksidente naman ang cause of death. Nakakabigla lang kasi
Kung sino pa yung hindi mo inaasahan, siya pa yung mababalitaan mo na lang na wala na. Eh bakit ka pala kinontak nung Margie? Close kayo? Hindi. Ewan ko ba dun? Yun daw yung ex ni Rowan na sobrang obsessed sa kanya. Siguro hanggang ngayon updated pa rin yung sa buhay ni Rowan. Kaya nung nabalitaan niya yung nangyari, chinika niya sa akin. May pagkamosang din pala yung Margie na yun eh. Naalala ko tuloy yung time na sobrang heartbroken ka dahil nag-cheat si Rowan. Ang lala ng parting yun ng buhay mo, hindi ko kinaya. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Past is past na. Patay na yung tao kaya kalimutan na natin yung nangyari sa amin. Speaking of past, naaalala mo pa noong 2021? Nung nakipagkita ka sa lahat ng ex-boyfriend mo? Paano ko makakalimutan yun? Ako lang yata yung natatanging babae na binalikan lahat ng naging boyfriend para lang sabihing may HIV ako. Tapos yung isa sa kanila ang hirap hagilapin. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Yung after niyang mag-break, tumira na lang siya sa probinsya. Si Patrick? Ayun, Patrick nga. Pang-ilang boyfriend mo yun? Pangatlo ba? Oo, pangatlo nga siya. Sa sobrang desperada mong malaman ang katotohanan, muntik ka nang mag-book no ng flight papuntang Bacolod. Kaya nga gulong-gulo yung isip ko nun. Ang daming nangyari sa akin nung taong yon. Ikaw ba naman ang nag-trip down memory lane sa mga trauma na dulot ng mga ex mo? Mabubuang ka talaga. Pero at least tapos na yun. After lahat ng nangyari, tahimik na ang buhay mo. Masaya na ulit ang puso mo. O siya, maliligo na ako. Ang aasim ng mga lalaking katabi namin dun kanina sa circle. Kailangan ko maligo ng mainit na tubig para mawala yung inis ko. Okay, sige. Magluluto lang ako ng dinner. Papadudot, mabalik tayo sa taong 2021. Noong nagko-contract tracing pa lamang ako para malaman kung sino sa 4 na ex ko ang nakahawa sa akin at kung sino ang maaaring nahawahan ko sa kanila. Pagkatapos kausapin sina Toto at Roan ay sunod kong hinanap si Patrick, ang pangatlo kong boyfriend at ang pinakamaikli kong nakarelasyon. Kumpara sa 3 kong ex ay si Patrick ang pinaka nahirapan akong hanapin noon. Dahil hindi tulad nila Brent, Roan at Toto, ako ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay ni Patrick. Wala na akong contact noon kay Patrick simula noong naghiwalay kami ng landas. Hindi ko na siya noon sinubukang hanapin dahil nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya, ganon din siya. Never na rin niya akong kinontak. Subalit dahil kailangan ko siyang kausapin noon, not by choice, ay pinilit kong hanapin si Patrick. Ang mahirap ay hindi na siya gumagamit ng social media. May Facebook account siya pero inactive na ito at year 2014 pa ang pinakahuling post niya doon. Ang tanging paraan na naisip ko noon ay ang kontakin ang kapatid ni Patrick na agad din namang nag-reply. Ang problema sa probinsya nakatira si Patrick ng mga panahon na yon. Habang nagbabakasyon siya noon sa Bacolod ay inabutan siya ng lockdown dahil sa pandemic. Noong na-lift ang restrictions ay nagpasya si Patrick na manatili na lamang sa probinsya para makasama niya ang mga magulang niya na pareho ng senior citizens. Doon na siya naghanap ng bagong trabaho at nagsimula ng bagong buhay. Nahihibang ka na ba? Pupunta ka sa Bacolod? Doon kasi nakatira si Patrick O tapos? Kailangan talaga personal mo siyang makita? Pwede mo naman siyang tawagan na lang sa Facebook Wala nga siyang Facebook. Hindi siya active sa social media. Di hingin mo yung number niya sa ate niya. Tawagan mo siya doon. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yon? Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Hindi rin siya nag-reply sa mga text ko kahit sinabi ko nang meron kaming emergency na dapat na pag-usapan. Ayaw na raw niya ako makausap. Yun ang sabi sa akin ng ate niya. So anong magbabago kapag nagpunta ka doon? Paano ka nakakasiguro na gusto ka niyang makita sa Bacolod? Ate, sinasabi ko sa'yo, nagsasayang ka lang ng pera. Masasayang din oras at effort mo. Magbabaka sakali lang naman ako. Kasi kapag nandun na ako, baka mapilitan siya makipagkita sa akin. Ate, tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ka pa nga nakakabalik sa dati mong katawan. Hindi ka pa totally magaling. Paano kung may mangyari sa'yo doon? Hindi nga pamilyar sa'yo yung lugar. Alam mo ba kung saan nakatira si Patrick? Hindi, pero pwede ko namang tanungin yung ate niya Kahit na! Ang point ko, masyado ng OA itong ginagawa mo.
Hindi OA itong ginagawa ko, Emily. Sa kanilang apat, si Patrick ang pinakagusto kong maging safe sa lahat. Masyado nang malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Kaya hindi kakayanin ng konsensya ko kapag nalaman ko na may chance na nahawahan ko siya ng sakit ko. Sa ayaw niyang makipagkita sa'yo eh. Wala ka nang magagawa doon. Kung may sakit man siya o wala, hindi mo nakasalanan yon kasi nag-reach out ka naman sa kanya eh. Doon pa lang, nagawa mo na yung trabaho mo. Hindi pa rin sapat yun. Hindi mo mapipilit ang isang tao na makipagkita sa'yo kung ayaw ka naman niyang makita. Tigilan mo na lang siya, ate. Hindi pwede. Kailangan ko siyang masabihan. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung gusto mo talagang malaman ng totoo, si Brent na lang ang kausapin mo. Siya na lang ang sabihan mong magpa-test. Kung negative siya, ibig sabihin si Patrick ang may HIV, siyang nakahawa sa'yo. Paano kung positive siya? Mas lalong kailangan kong sabihan si Patrick dahil may chance na baka nahawahan ko siya ng virus. Sa kanilang apat, kung sakali mang si Brent nga ang nag-positive, ibig lang sabihin nun, siya ang nakahawa sa'yo. Pero yung sinasabi mong chance na baka nahawaan mo si Patrick, malabong mangyari yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Rowan at Toto nga ang sunod na naging boyfriend mo pagkatapos ni Brent eh. Negative sa HIV. Si Patrick pa kaya? Hindi tayo pwedeng makampante, Emily. Hindi basta-basta tong sakit na to. Hindi tayo pwedeng mag-assume. Ang gusto ko lang naman na gawin mo, pag-isipan mo ng maayos tong plano mong pagpunta sa Bacolod. Masyado ka nagpapadalos-dalos eh. Pwede bang mag-focus ka na lang muna sa sarili mo kaysa sa ibang tao? Ay, sige. Bibigyan ko ng ilang araw bago ako mag-decide kung pupuntahan ko ba siya sa probinsya o hindi. Ayan, mabuti yan. Kulitin mo na lang muna si Patrick sa text hanggang sa magsawa siya. Kung ayaw niya talaga, si Brent na lang muna unahin mo. Okay, sige. Ganyan na lang ang gagawin ko. O siya, sige, matutulog na ako. Tulog ka na rin. Mauna ka na. Matutulog na rin ako maya-maya. Kinabukasan ay nahimasmasan din ako, Papa Dudut. Tama ang mga sinabi ng kapatid ko. Masyado na akong OA sa mga ginagawa ko. Sobrang concerned ako sa mga ex ko sa puntong nakalimutan ko na nasa kalagitnaan pa lamang ako ng pagpapagaling ng panahon na yon. Sa totoo lang ay hindi ko naman kasalanan na nagkaroon ako ng HIV dahil naging loyal ako sa mga nakarelasyon ko. Never ako nag-cheat at nakipagtalik sa ibang tao para mahawaan ako ng iba. Kaya po gustong gusto ko talagang malaman kung papaano ako nakakuha ng HIV at kung sino sa apat kong ex ang nakahawa sa akin ng sakit na yon para matapos na ang misteryo. Gusto ko sanang sundin ang suggestion sa akin ni Emily na sa halip na si Patrick ay si Brent na muna ang kitain ko. Tama siya na kapag negative si Brent sa HIV test, ay automatic na si Patrick nga ang may HIV sa kanilang apat. Pero sa kanilang lahat ay si Brent ang plano ko talagang ihuli. Siya lang kasi ang katangi-tanging tao na hindi ko pa kayang makita ulit. Siya ang first love ko. At ang sabi nga nila sa first love ay it never dies. Ang ginawa ko na lang ay pinakiusapan ko si Patrick na kung pupwede ay magkita kaming dalawa as soon as possible dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Ganon din ang sinabi ko sa atin niya sa pagbabakasakaling matulungan niya akong magkita kami ng kapatid niya. Kaso nga lang ay nagmatigas si Patrick. Pinanindigan niya ang mga sinabi niyang ayaw na niya akong makita pa kailanman, Papa Dudut. Hindi ko po ikinakaila na malaki talagang naging kasalanan ko kay Patrick, Papa Dudut. Kaya alam kong kahit na anumang gawin ko ay siguradong hindi na niya ako mapapatawad pa at naiintindihan ko yon. Deserve ko ang galit sa akin ni Patrick dahil ako ang bumasag sa puso niya. Pero iba ang kaso nung time na gusto ko siyang makita ulit dahil ang kalusugan na niya ang nakasalalay. Kailangan ko siyang mapilit na magpa-test para mapanatag na ang kalooban ko. Ang problema bukod sa nasa Bacolod na siya ay ayaw na niyang makipagkita pa sa akin. Dahil hindi ko naman mapilit si Patrick na makipagkita sa akin, ay no choice ako kundi sundin na lamang ang suggestion sa akin ni Emily. Si Brent na lang ang kinonta ko. Kahit na hindi pa handa ang puso kong makita siya ulit,
Matapos ang napakahabang panahon ay wala na akong choice. Tapos na ako kay Toto, tapos na rin ako kay Roan. Siya na lamang ang tanging natitira dahil ayaw na akong makita pa ni Patrick. Ilang araw ang pinalipas ko para makapag-isip kung paano ko kakausapin si Brent. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa muli naming pagkikita. Papadudot kung kailan tatawagan ko na sana si Brent. Ay bigla naman nag-message sa akin ang kapatid ni Patrick. Nasa Manila raw ang kapatid niya. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Agad kong pinakiusapan ang kapatid ni Patrick na sana ay makipagkita na siya sa akin. Kahit na isang beses lang. Nangako naman sa akin ng ate niya na kakausapin niya ang kapatid niya. Nangyari ang pagkikita namin ni Patrick nung isang gabi ay bigla na lamang niya akong tinawagan sa kalagitnaan ng madaling araw. Lasing na lasing. Agad ko siyang pinuntahan sa bar kung saan ito nagiinom at nadatnang ko siyang nakaupo sa labas at wala na sa wisyo. Patrick! Okay ka lang ba? Grace. Anong ginagawa mo rito? Tinawagan mo ko, hindi mo ba naaalala? Halika, tumayo ka dyan. Taon mo ko, kaya kong sarili ko. Anong kaya? Hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Tulungan na kita. Bitawan mo ako sabi. Patrick naman. Ano bang trip mo? Bakit ba ginugulo mo na naman ang buhay ko? Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Hindi! Mag-usap na tayo ngayon. Kailangan kong malasing para magkaroon ako ng tapang na harapin ka. Nandito na tayo kaya sagutin mo yung tanong ko. Hindi pa ba sapat yung ginawa mo sa akin? Kung kailan naghihilom na yung sugat sa puso ko, guguluhin mo na naman ako? Maniwala ka sa akin, hindi ko gustong guluhin ang buhay mo. Pero kailangan kitang makausap. May kailangan kang malaman. At ano naman yun? Ano bang kailangan kong malaman maliban sa pinaglaruan mo lang ang puso ko? Patrick, hindi to ang tamang lugar para pag-usapan natin ang gusto kong sabihin sa'yo. Grabe ka. Ang lala mo, Grace. Ilang taon kitang iniwasan. Ilang taon kitang pilit kinalimutan. Pero bakit sa'yo, parang ang dali lang ng lahat? Bigla ka nalang nagparamdam ulit na parang walang nangyari. Patrick, Ikaw ang first love ko eh. Ikaw yung unang babaeng minahal ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Alam mo ba yung paghihirap na ginawa ko para lang makalimutan ka? alam ko, pero... Hindi mo alam! Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko! Alam mo kung ano yung nakakainis? Kahit ilang taon pang lumipas, kahit anong pilit pang gawin ko na ibaon sa limot ang lahat, hindi ko magawa. Ikaw pa rin talaga eh. I'm sorry. Ikaw yung rason kung bakit mas gusto kong manatili na lang sa Bacolod. Dahil hindi ko kayang isipin na kapag nasa Maynila ako, abot kamay lang kita. Na maaaring yung mga lugar na pinupuntahan ko, pinupuntahan mo rin. Yung mga taong nakakausap ko, nakakausap mo rin. Ako na yung nagpakalayo-layo para sa kapakanan ko. Kinaya ko yun ng ilang taon. Tiniis ko yun tapos biglang magpapakita ka ulit sa akin? Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdaanan mo. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Alam ko hindi mo na ako mapapatawad pa pero may rason kung bakit gusto ko makipagkita ulit sa'yo. Para ano? Para sirain ulit ang peace of mind ko? Ang unfair mo, Grace. Kung madali ka lang nakapag-move on sa akin, pues ako hindi. Kaya kung hindi mo rin lang ako kayang panindigan, please lang, lubayan mo na ako. Promise, pagkatapos nating makapag-usap ng maayos, kapag nasabi ko na sa iyo yung dapat kong sabihin, hindi mo na ako makikita pa ulit. Pagbigyan mo lang ako ng isang beses, Patrick. At anong mapapala ko dyan? Para lang din to sa kapakanan mo. Talaga ba? O baka naman para sa'yo tong ginagawa mo? Kulang pa ba yung ginawa mong panloloko sa akin? Kailangan mo bang dagdagan pa yung sakit na pinaramdam mo sa akin? Hindi. Hindi tungkol doon ang pag-uusapan natin. Pero hindi ngayon ang tamang oras para doon. Nakainom ka eh. Wala ka sa katinuan para makapag-usap tayo ng maayos. Kaya please, hayaan mo na akong ihatid kita para makapagpahinga ka na.
Ewan ko ba kung bakit hindi kita matiis. Kahit ginago mo ko, isang paramdam mo lang ikaw na agad ang laman ng isip ko. Bobong pag-ibig to. Halika na, sasamahan na kita pa uwi. Papa Dudut, hinayaan ko lang na ilabas ni Patrick ang lahat ng sama ng loob niya sa akin noong time na yon. Karapatan niya yon dahil alam kong labis siyang nasaktan sa nangyari sa aming dalawa. Deserve ko rin namang ipamukha sa akin ang kasalanang ginawa ko. Nagbabaka sakali ako na kapag nailabas na lahat ni Patrick ang gusto niyang sabihin sa akin, ay magawa na niya akong harapin. May punto si Patrick sa mga sinabi niya. Unfair nga para sa side niya na matapos ang lahat ay narito na naman ako't ginugulo ang buhay niya. Hindi ko namang ginusto yon, Papa Dudut. Kung hindi lang ako nagkasakit ay hindi na talaga ako magpapakita pa sa buhay ni Patrick. Dahil wala naman na talaga akong mukhang mayaharap pa sa kanya. Pero dahil nga sa kailangan at kahit masakit ay dapat naming gawin ang dapat gawin para na rin sa kaligtasan niya. Ang tanging dalangin ko na lamang noong time na yon ay sana'y hindi ko siya nahawahan ng sakit ko. Kung sakali mang nag-positive siya ay doble-doble na talaga ang kasalanan ko sa kanya. Nang gabing yon ay sinamahan ko si Patrick pauwi sa apartment ng kanyang ate para masigurong safe siyang nakauwi. Pagkatapos noon ay pansamantala ko muna siyang tinantanan at binigyan ng ilang araw para magpalamig ng ulo. Gusto ko man siyang layuan katulad ng ipinangako ko sa sarili ko noon ay hindi ito pupwede dahil kailangan ko rin talagang malaman ang totoo kung kanino ko ba talaga nakuha ang sakit ko. Oh ate, himala. Tinanghali ka ng gising ngayon ah. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog kagabi eh. Bakit naman? May ginawa ka ba? Lumabas ako. Lumabas ka? Teka, sa'yo ba galing yung ingay na narinig ko kaninang madaling araw? Oo, ako nga yun. Saan ka naman nagpunta? May pinuntahan akong bar sa May Morato. Bar? Ano namang ginawa mo sa bar ng ganong oras? Si Patrick, tinawagan ako. Lasing na lasing. Talaga? Nandito na sa Manila si Patrick? Oo, may kailangan daw yata siyang lakarin dito kaya siya lumuwas. So nagkita na kayo? Oo, pero hindi maganda yung pagkikita namin eh. Bakit naman? Nasabi kasi sa akin ni Patrick lahat ng saloobin niya sa akin. Galit pa rin siya sa mga nagawa ko sa kanya. Pero kahit ganon, hanggang ngayon may nararamdaman pa rin daw siya para sa akin. Di nga. Totoo ba? Ilang taon na yung lumipas simula nung naghiwalay kayo ha? Nag-pandemic na nga eh. Hindi pa rin siya nakaka-move on hanggang ngayon? Ako raw yung first love niya eh. Yun lang. Ikaw kasi, sa dami ng lalaking pwedeng gawing rebound, yung seryoso at mabait pang napili mong lokohin. Hindi ko naman alam na magiging ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin. So anong mangyayari ngayon? Nasabi mo na ba yung totoo sa kanya? Wala pa akong sinabi sa kanya. Lasing na lasing kasi siya eh. Mas mabuting mag-usap na lang ulit kami kapag wala ng alak sa sistema niya. Basta ang hiling ko lang talaga, wag siya. Sana hindi ko siya nahawahan kasi ayoko na madagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, may nabasa akong research tungkol dyan. Tungkol saan? Ang sabi sa internet, maliit lang ang posibilidad na mahawaan ng babaeng may HIV ang partner nilang lalaki. Sa US, 1 sa 1,000 lalaki lang daw ang na-expose sa infection. Paano nangyari yun? Mas mataas daw kasi ang risk na mahawaan ang receiver kesa sa giver. Kapag sinabing receiver, siya yung pinapasukan at kapag giver naman, siya yung pumapasok. So dahil ikaw ang may HIV, konti lang ang risk na mahawa si Patrick. Pero may possibility pa rin na makuha niya yung virus. Maliit nga lang yung chance pag nagkataon. Nagets mo ba? Oo, nagets ko na. Yun din siguro ang rason kung bakit hindi mo nahawaan si Kuya Toto. So malamang kung tama ka, maging si Patrick may chance din na negative kung sakali? Oo, ganun na nga. Unless may nangyari sa inyo habang may dalaw ka. Kapag daw may period ang babae, pwedeng mahawa ang lalaki. Dahil sa dugo nga na itatransfer ang virus, di ba? Pwedeng yun din ang maging rason kung ba't siya mahahawaan kung sakali. Wala naman ako natatandaan na may nangyaring ganun sa amin.
Kung ganun, huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulad ni Kuya Toto, malaki rin siguro yung chance na hindi mo nahawaan si Patrick. Maliban na lang kung siya mismo ang original na may sakit at siya palang nakahawa sa'yo. Kaya nga kailangan ko na siya makausap para matapos na tong panguhula na ginagawa natin. Sana nga magkausap na kayo ng maayos para wala ng problema. Susubukan ko ulit siyang tawagan pagkatapos ng 2 araw. Baka sakaling okay na siya nun. Good luck. May natira pa palang ulam doon, baka nagugutom ka. Sige, salamat. Matapos ang ilang araw simula nung huli kaming nagkita ni Patrick ay muli ko siyang tinawagan, kaso nga lang, katulad ng dati hindi ulit niya ako sinasagot. Napilitan tuloy akong kontakin ang kapatid niya at doon ko lang nalaman na naghahanda na palang bumalik si Patrick sa Bacolod. Nagpunta lang daw siya sa Maynila para lakarin ang mga papeles nito dahil plano pala niyang mag-ibang bansa. Nag-apply daw siya ng trabaho sa UAE sa pamamagitan ng isang agency at natanggap siya. Sa sobrang desperada ko noon na makausap ulit si Patrick ay ako na mismo ang nagpunta sa apartment ng kapatid niya. Nakiusap ako na harapin niya ako. Halos lumuhod ako noon sa pagmamakaawa sa atin niya. Kaso nga lang kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako hinarap ni Patrick Papadudut. Tapos na raw kami at wala kaming dapat na pag-usapan pa. Hayaan ko na lang daw siyang magsimula sa panibago niyang buhay. Gusto na niyang matahimik ang puso niya at huwag ko na raw ulit siyang guluhin pa. Ayaw ko namang ipagpilitan ang sarili ko kaya hinayaan ko na lamang siya Papadudut. Nawala na ako ng pag-asa na makausap ang muli si Patrick. Wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang kausapin si Brent. Kahit na ako naman noong panahon na yon ang hindi pa handang makita siya. Papadudot katulad ng nabanggit ko, si Brent ang first love ko. Siya ang kauna-unahang boyfriend ko at kung irarang ko man ang 4 na ex ko sa kung sino sa kanila ang pinakaminahal ko. Si Brent ang mangunguna sa listahan. Susundan ito ni Roan, ni Toto at panghuli ay si Patrick. Si Brent ang minahal ng baguhan kong puso kaya si Brent din ang nakapagbigay sa akin ng sobra-sobrang sakit noong naghiwalay kami. Hanggang noon nga ay never akong nagtangka na i-check ang buhay nito o kahit kumustahin man lang siya dahil alam ko sa puso ko na hanggang noon ay may kaunting pagmamahal pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Natutunan ko na lamang na itago ang natitirang pagmamahal na yon at tanggapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya naman naiintindihan ko ang pinagdadaanan ni Patrick. Matindi ang tampo at galit niya sa akin kasi nga katulad ng pag-ibig ko kay Brent ay ganoon din sa akin si Patrick dahil ako ang itinuturing niyang first love niya. Papadudot kung kailan kukontakin ko na dapat si Brent ay nagulat ako nang bigla na lang nagpakita sa akin si Patrick nang walang pasabi. Isang araw bago ang pag-alis nito pabalik sa Bacolod ay bumisita siya sa bahay para sa wakas ay kausapin ako. Oh Patrick, akala ko umuwi ka na. Gusto mo ako makausap, di ba? Nandito na ako. Sabihin mo na importanteng bagay na gusto mong sabihin sa akin. Halika, pumasok ka. Sakto wala si Emily ngayon. Maupo ka muna dyan, ipaghahanda kita ng makakain. Ano bang gusto mong inumin? Wala. Huwag ka na mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Okay, sige. Salamat na hinarap mo ako bago ka umuwi sa Bacolod. Magpasalamat ka sa ate ko. Siya ang pumilit sa akin. Hindi pa nga pala kita napapasalamatan sa pagsama sa akin nung nalasing ako sa bar. Salamat sa paghatid mo sa akin sa apartment ni ate. Wala yun. Kahit yun na lang ang magawa kong mabuti para sa'yo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko tinawagan kita nung gabing yun. Siguro dahil na rin sa kalasingan. Kung ano man ang mga nasabi ko nung oras na yun, kalimutan mo na lang lahat ng yon. Walang problema. Naiintindihan naman kita. Hindi ko to napansin nung nagkita tayo pero parang nagbago na yung itsura mo. Medyo bumaba yata yung timbang mo ngayon ah.
Bumaba talaga. Nagkasakit kasi ako eh. Ganun ba? Pero okay ka na ngayon? Okay na ako. Nagpapagaling pa pero malayo na ako sa bingit ng kamatayan. Ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Bakit ka nagpupumilit na makipagkita sa akin? May kinalaman kasi to sa naging sakit ko. Gusto kitang makausap para malaman ko sana kung safe ka. Safe saan? Anong ibig mong sabihin? Ikaw at yung isa ko pang ex ang pinaghihinalaan ko ngayon sa maaaring source ng sakit kong to. Patrick, may HIV ako. HIV? Oo, gusto kitang makausap tungkol dito kasi gusto ko sana na magpa-HIV test ka para malaman natin kung exposed ka rin ba sa virus o hindi. Pero, sandali lang. May chance na may HIV rin ako? Hindi pa natin sigurado pero pwedeng nahawa ka sa akin o pwedeng ikaw rin ang nakahawa sa akin. Paano kung may HIV nga ako? Paano kung ako ang nakahawa sa'yo? Alam kong nakakatakot ang HIV, pero hindi ibig sabihin may AIDS ka na. Magkaiba yun. Pwedeng isipin mo na parusa ang virus na to pero may treatment na para sa HIV. Kaya huwag ka mabahala kung may HIV ka man. Ano bang sintomas ng HIV? Sa totoo lang, common sa mga karaniwang sakit ang symptoms ng HIV. Tulad ng hindi gumagaling na ubo, sipon, lagnat, trangkaso, tsaka iba pa. Humihina kasi yung immune system ng infected na tao eh. Hindi mo talaga malalaman unless magpa-test ka. Kaya maraming nahahawa ng HIV kasi marami ang hindi aware na carrier na pala sila ng virus. Ikaw, paano mo nalaman na may HIV ka? Late ko nang nalaman eh. Mahina na yung immune system ko nung napag-alaman ko na HIV pala ang cause kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Mabuti na lang at naagapan pa rin namin kahit papano. Paano ba magpa-test? Paano ko malalaman kung may HIV ako? Pumapayag ka na ba na magpa-HIV test? Alam mo, pwede kitang tulungan. Oo. Gusto kong malaman kung safe ako o hindi. Sige, bukas na bukas din. Hihingi tayo ng self-test kit para matest natin kung may virus ka. Sige. Maraming salamat sa tulong. Walang anuman. Ang gusto ko lang naman talaga makumpirma kung wala kang sakit. Tsaka lang ako mapapanatag kung malaman kung negative ka. Nang sa ganun hindi na madagdagan pa ang mga kasalanan ko sa'yo. Kailan ka pwede makakuha ng test kit? Bukas din. Hayaan mo, ako na lang mismong pupunta sa'yo kapag may test kit na ako. Okay, sige. Papadudot sa Quezon City ay may mga libreng HIV self-test kits silang ipinamimigay para sa mga taong gustong mag-self-test. Mas mainam ito kung gusto ng isang tao ng privacy. Ako na ang humingi ng test kit para kay Patrick dahil ako ang may contact sa health center. Ang proseso ng naturang test ay tutusukin lang ang daliri mo gamit ang test kit. Katulad lang din ito ng pregnancy test na kapag 2 guhit ang lumabas ay ibig lang sabihin ito ay positive ang tao sa HIV. Pero kapag 1 guhit lang ang nagpakita ay non-reactive ito o negative. Pagkakuha ko ng test kit ay agad akong nakipagkita kay Patrick para ibigay ito sa kanya. Ay naman sa kanya ay sa Bacolod na lang daw niya gagawin ang naturang test. Hindi pa raw kasi siya handa kung sakali mang mag-positive ang resulta ng test. Gusto raw muna niyang patatagin ang loob niya para kung ano man ang maging resulta ng test ay makayanan niya ito na harapin. Nung araw na yon ay nagpaalam na kami ni Patrick sa isa't isa. At sa huling pagkakataon ay humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Siguro ay marami na sa mga kabarangay ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa amin ni Patrick. Para makarelate ang mga nakikinig sa history naming dalawa ay ibabahagi ko rin sa inyo ang naging love story naming dalawa. Ilang buwan matapos ang breakup namin ni Roan, wasak na wasak ang puso ko noon. Nung naisipan kong gumamit ng isang dating app, ginawa ko lang yun noon para mabaling sa ibang utak ko na noon ay hindi pa rin makapag-move on mula kay Roan. Nag-match kami ni Patrick at pansamantala ay siya ang naging distraction ko mula sa pinagdadaanan ko. Matapos ang 2 linggong pag-uusap sa app na yon, ay naisipan naming magkitang dalawa, Papa Dudut.
Mas maputi ka pala sa personal kesa sa picture, no? Maputi ba? Parang hindi naman. Hindi, totoo nga. Mas makinis pa nga yata yung skin mo sa akin eh. Aminin mo, nagpapagluta-drip ka, no? Anong glutadrip? Hindi ko naman alam kung ano yun eh. Joke lang. Pinapagaan ko lang yung mood mo para hindi awkward. Sabon-sabon lang to. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba yata talaga sa tubig dito sa Maynila. Nakakaputi eh. Kasi nung nasa Bacolod pa ako, sobrang itim ko nun kung alam mo lang. Talaga? Sandali, taga Bacolod ka pala? Oo, doon ang probinsya namin. Tapos nung graduate ako, lumuwas ako rito para maghanap ng trabaho. Sinong kasama mo ngayon dito? Yung ate ko, Ah, okay. Ilang taon ka na nga pala ulit? 25. Natanong mo na yan sa akin dati eh. Nakalimutan mo agad? Di ba nasa profile rin yung edad ko? Tinatanong ko lang ulit kasi nga may iba dyan na tinatago yung totoong edad nila. Kung sakaling mang nagsisinungaling ka, pwede kang madulas at masabi mo yung totoo kapag paulit-ulit ako nagtanong. Ah, ganun ba yon? Oo, no? Isang trick yon para malaman mo kung nagsisinungaling yung kadate mo. Pero 25 talaga ako. Gusto mo ipakita ko sa yung ID ko? Hindi na kailangan. Hindi ka naman mukhang sinungaling eh. Magkasing edad kayo ng kapatid ko. 25 din siya eh. Kailan ba birthday mo? Tapos na, nung May. Ay talaga? May din ako ah. So ibig sabihin Taurus ka rin? Hindi, Gemini ako. May 21 birthday ko. Yun yung first day ng Gemini. Oh, ako naman May 9 kaya Taurus ako. Okay. So, ano namang hanap mo? Bakit ka nasa dating app? Ako? Ano, kailangan ko lang ng distraction ngayon. Distraction naman saan? Sa buhay. Sobrang dami ko kasing pinagdadaanan ngayon eh. Gusto ko mabaling muna sa ibang bagay yung utak ko. At sa tingin mo sa dating app ka makakahanap ng pahinga? Pwede naman, 'di ba? Hindi ba? Nakaka-stress din ba ang pakikipag-date? Higit pa sa stress ang mararamdaman sa paggamit ng dating app. Mukhang marami ka ng experience sa dating app ah. Actually, medyo matagal-tagal na rin ako sa app na yon. Minsan nakaka-drain din kasi paulit-ulit na lang na hi at hello yung usapan. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Ano mga paborito mo? Medyo nakakatamad na rin sumagot minsan eh. Ganun ba? Mabuti naman hindi ka na umay sa akin. Ganun din yung mga tanungan ko sa'yo eh. Ikaw lang yung exception. Bakit naman? Wala, maganda ka eh. Ay sus! Lahat naman ng sinuswipe right mo eh maganda. Alam nga namang iswipe right mo yung hindi mo gusto, di ba? Sa bagay. Pero sa lahat ng naswipe ko, ikaw ang pinakamaganda. Nagulat nga ako na nag-match tayo eh. Eh ikaw, ano naman dahilan mo? Bakit ka nag-swipe right sa profile ko? Interesting kasi yung bio mo. Mahilig ka sa sports, mahilig ka sa libro, tapos pareho rin tayo ng taste pagdating sa music. Talaga? Mahilig ka rin ba sa pop punk? Oo, emo kid kaya ako nung high school ako. Mukhang compatible nga talaga tayo ah. Mukha nga. Kapag ba niligawan kita, magkakaroon ba ako ng chance sa'yo? Tingnan natin. Bakit? Gusto mo ba akong ligawan? Oo sana eh. Eh bakit kailangan mo pang itanong? Dapat ginagawa mo na kagad. Ayoko lang din naman magsayang ng oras. Iniiwasan ko lang ma-attach sa isang babae na wala pala akong chance na sagutin. Malala attachment issues ko eh. Madali lang ako ma-fall. At kapag sobrang lalim na ng pagkagusto ko, mahihirapan na akong kumalas. I see. Alam mo, cute ka naman eh. Edukado, maganda ang taste, stable ang career. May chance ka sa akin. Kung gusto mong subukan eh, bakit hindi? So okay lang naligawan kita ah? Sure ka? Oo naman. Single ako. Single ka rin naman, di ba? Oo, single ako ngayon. O yun naman pala eh. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon noon, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay cute naman talaga si Patrick. Matangkad siya, makinis at very vocal sa maraming bagay. May pagka-nerdy nga ang datingan niya. Mahilig siya sa mga gadget, anime at kung ano-ano pang trivial na mga bagay. Physically attractive siya pero noong mga time na yon ay hindi ko talaga siya makita bilang boyfriend material. Ganon pa man dahil bitter nga ako noon sa naging hiwalayan namin ni Roan ay in-entertain ko ang panliligaw sa akin ni Patrick. Katulad ng sinabi ko ay ginawa ko siyang distraction.
Mahigit 1 buwan niya akong niligawan hanggang sa sinagot ko siya na kahit wala naman akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Sinagot ko siya para lamang maipakita ko kay Roan na hindi ko siya kailangan. Si Patrick ang ginawa kong patunay na nakakapag-move on na ako sa ex ko. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Siya ang ginawa kong cover boy para maitago ang nagdadalamhati kong puso. Alam kong mali pero nung time na yon ay wala na talaga akong ibang makapitan kundi ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Patrick. Sobrang sincere niya sa akin, Papa Dudut. Napakabuti niyang boyfriend, inalagaan niya ako at ginawang mundo niya. Kahit na noong mga panahon na yon ay hindi pa buo ang puso ko at patuloy na nagdurugo mula sa pagtataksil na ginawa sa akin ni Roan. Pinilit kong mahalin si Patrick, pinilit ko ang puso ko pero doon ko napagtanto na hindi talaga natuturuan ang puso na magmahal. Kahit na anong gawin ko ay wala talaga akong nararamdamang pagmamahal para kay Patrick. Rebound ang tawag nila sa ganong klase ng relasyon, Papa Dudut. Kung saan ang isang taong kagagaling lang sa isang seryosong relasyon ay agad na pumasok sa panibagong relasyon para maibsan ang kalungkutan at pangangailangan niya mula sa dati niyang nakarelasyon. Ganon na nga po ang nangyari sa amin ni Patrick, Papa Dudut. Ginawa ko siyang boyfriend para lang may sumalo sa puso ko kahit na hindi pa ito naghilom mula sa mga sugat nito. Si Patrick ang nagmistulang detour sa buhay ko. Imbis na harapin ang pinagdadaanan ko ay naghanap ako ng detour para makaiwas sa katotohanang niloko ako ng dati kong nobyo. Ginamit ko si Patrick bilang pampalubag loob. Ginawa ko siyang pangtapal sa mga sugat sa puso ko. Pero kahit noong nagkaroon ako ng bagong boyfriend ay tila ba wala na talagang pakialam si Roan sa akin noon. Siguro nga ay isa lang talaga ako sa mga maraming babae niya. At nung natapos kami wala na akong silbi sa buhay niya. Nakakalungkot dahil minahal ko pa naman siya ng totoo. Papa Dudut, tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni Patrick hanggang sa unti-unti rin akong nagsawa sa kung ano man ang meron kami. Hindi ko napansin na dahan-dahan akong dumidistansya sa kanya noon. Nang mga panahon kasi na yon ay tanggap ko na ang katotohanan na wala na kami ni Roan. Kumbagay nakapag-move on na ako at hindi ko na kailangan ng suporta mula sa ibang tao. Sa madaling sabi ay hindi ko na kailangan si Patrick. Kaya naman noong inopen ito ang tungkol sa pagiging cold ko sa kanya ay doon ko na sinabi ang katotohanan. Pero maganda sana kung makapag-Laguna tayo, no? Gusto kong puntahan yung theme park doon kasama ka. Kasi matagal-tagal na rin yung huling bisita ko doon eh. Uy, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ako. Bakit? Sino ba yung chinachat mo? Kanina ka ba dyan sa phone mo ah? Trabaho ba yan? Hindi, kachat ko lang si Emily. Ah, okay. So ano? Gusto mo ba sa Laguna tayo mag-celebrate ng monthsary natin? Laguna? Bakit naman sa Laguna? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Magti-theme park tayo para mas masaya. May theme park naman dito sa Pasay ha. Bakit sa Laguna pa? Wala naman. Para sa akin kasi, mas masaya dun sa Laguna. Makakapasyal pa tayo kung sakali. Masyadong malayo eh. Ang hilig mo talaga magpunta sa malayo, no? Katulad na lang ngayon, pwede naman tayo mag-mall sa QC. Pero dito pa tayo sa Pasay nagpunta. Nakakatamad. Bakit ka naman tatama rin? Monthsary naman natin yun. Hindi ba dapat excited ka sa araw na yon? Hindi ko alam. Bahala na. Malayo pa naman yung monthsary natin eh. Tsaka na lang tayo magplano kapag malapit na. O sige. Oh, bakit bigla kang natahimik dyan? Ikaw yung kanina pa tahimik eh. Pagod na ako kasasalita rito pero parang hindi ka naman interesado sa mga kinikwento ko sa'yo. Tatahimik na lang ako para di na kita maabala. Sorry, wala lang ako sa mood ngayon eh. Pagod lang. Sorry talaga. Yun lang ba talaga? O baka may iba pang rason? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ngayon to eh. Matagal ko nang napapansin na parang bored na bored ka na sa relasyon natin. Hindi ako bored. Pagod lang talaga, promise. Hindi eh.
Ramdam ko na parang napipilitan ka na lang sa relasyon natin. Kanina kung hindi pa kita napilit, hindi mo ako sasamahang lumabas eh. Tapos ngayon nagpaplano tayo para sa monthsary natin. Wala ka man lang kaamor-amor. Pagod nga. Ano bang mahirap intindihin doon? Pagod saan? Pagod ka na ba sa relasyon natin? Wag ngayon, okay? Please. Hindi. Magandang pag-usapan na natin ngayon para maayos to kung ano man ang problema mo. Wala akong problema. Kung wala kang problema, ako meron. Ano naman ang problema mo? Ayaw mo na ba sa akin? Kasi pakiramdam ko ayaw mo na eh. Pansin mo ba na ako na lang yung nagbubuhat sa relasyon natin? Sabihin mo nga sa akin, may pagkukulang ba ako? Hindi ka na ba interesado sa akin? Please, ayusin natin to kung ano man ang problema. Kaya ko naman mag-adjust eh. Patrick, wala sa ang problema. O sige, aaminin ko na. Ako yung may problema. So ano nga? Ano yung problema sa'yo? Sabihin mo sa akin para maliwanagan ako. Sorry, pero ang totoo... Ang totoo niyan eh. Gusto ko na sanang tapusin tong relasyon natin. Ano? Bakit? Please, wag naman. Maayos pa natin to. Sabihin mo lang sa akin mga dapat kong gawin. Sigurado ako na maayos natin to. May gusto ka bang baguhin? May ayaw ka ba sa ugali ko? Ano? Masyado ba ako nakakasakal? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Wala nga sa'yo yung problema. Ako yung problema. Kung ganon, i-explain mo sa akin kung bakit ikaw ang naging problema. Hindi na kita kayang lokohin. Patrick, I'm sorry pero hindi kita mahal. Never kitang minahal. Sinubukan ko namang gustuhin ka. Pero wala talaga eh. Paanong hindi mo ako mahal? Yung 5 buwan na yon, hindi pagmamahal ang tawag mo ron? Hindi. Puro kasinungalingan lang lahat yon. Nagpanggap lang ako na mahal kita kasi nung time na yon, kailangan ko ng tao sa tabi ko para makalimot ako sa nakaraan ko. Ngayon okay na ako. Hindi mo na ako kailangan. So, ginamit mo lang ako? I'm sorry. Hindi ako ang para sa'yo. Deserve mo yung babae na totoong mamahalin ka. At hindi ako yun. Pero, Sorry talaga Patrick ha. Maiwan na kita. Nandito na sina Emily eh. Nagpasundo talaga ako. Sasabay na ako sa kanila pa uwi. Grace, sandali! Grace naman! Grace! Nang gabing yon ay sinundan ako ni Patrick sa bahay para kausapin ng maayos. Pero hindi ko na siya hinarap pa, Papa Dudut. Araw-araw siyang bumibisita noon sa bahay pati na rin sa trabaho ko pero hindi ko siya pinansin. Naghabol siya sa akin na parang asong pilit na pinagtatabuyan ng kanyang amo. Dumating nga noon sa puntong lumuhod pa siya sa harapan ko para lamang maibalik namin ang dating relasyon namin. Pero nanindigan ako sa naging desisyon ko. Hindi ko talaga mahal si Patrick at unfair para sa kanya kapag tinuloy ko ang isang relasyong one-sided lamang. Kahit na pagbigyan ko siya ay alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko siya mamahalin. Wala sa kanya ang mga katangian ng lalaki na hinahanap ko. Mabuti siyang tao pero hindi siya para sa akin. Nababagay siya sa isang babaeng kaya siyang alagaan at mahalin ng totoo. Kalaunan ay tumigil din si Patrick sa paghahabol sa akin. Simula noon ay nawala na ako ng balita mula sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig at yun na nga po si Toto. Siguro kaya rin hindi nagtagal ang relasyon namin ni Toto dahil karma ko na rin yon sa panlolokong ginawa ko kay Patrick noon. Papadudot yun po ang naging kwento namin ni Patrick. Kaya naman karapat-dapat lang na magalit siya sa akin dahil napakalaki ng kasalanang ginawa ko sa kanya. Pinaibig ko siya at iniwan lang na parang batang nagsawa na sa kanyang laruan. Mabalik po tayo sa taong 2021. Ilang linggo matapos makabalik si Patrick sa Bacolod ay tinawagan niya ako sa cellphone. Meron na raw resulta ang HIV test na ginawa niya. Hello Patrick? Kumusta na? Ginawa mo na ba yung test? Oo, nag-test na ako. Anong resulta?
Negative ba? Positive ako, Grace. Ano? Hindi pwede to. Sigurado ka ba na positive yung result? 2 linya ba yung lumabas? Oo. 2 linyang lumabas sa test kit. Umulit pa ako ng isa. Bumili ako sa pharmacy at pareho lang din yung result. Nagpa-test ako sa ospital para makumpirma kung may HIV ba talaga ako. At ayun nga, positive nga talaga ako. Patrick, I'm sorry. Anong gagawin ko ngayon? Grace, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, maniwala ka sa akin. Mabuti nga yun, di ba? Nalaman natin ng mas maaga. Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? May nakausap ka na bang healthcare provider? Oo. Inaantay na lang namin yung confirmatory test result tapos i-refer na raw ako sa isang treatment hub para makapagsimula na ako sa treatment ko. Okay, mabuti yan. Basta, inumin mo lang araw-araw yung gamot na ibibigay nila sa'yo para hindi humina yung immune system mo. Sigurado ka ba? Wala bang masamang mangyayari sa akin? Sigurado ako. Proven and tested na ang mga gamot para sa HIV. Marami nang nakasurvive dahil sa mga gamot na yon. Tapos, ano mga kailangan kong iwasan? Simula ngayon, kailangan mo nang umiwas sa mga bisyo na maaaring maging source ng ibang sakit. Mag-exercise ka, kumain ka ng masusustansya, alagaan mo yung kalusugan mo. Yun lang naman ang kailangan. Basta ang pinaka-importante sa lahat, huwag mong kakaligtaang uminom ng gamot. Salamat at nandyan ka. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Natatakot ako, Grace. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Alam na ba to ng pamilya mo? Hindi pa. Ayoko sanang ipaalam sa kanila na may sakit ako hanggat maaari. Okay lang yon. Nasa iyo naman kung kanino mo sasabihin ang totoo eh. Nandito naman ako kung sakaling kailangan mo ng suporta. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang sikreto mo. Salamat. Kung may nakarelasyon ka mang iba o naka-sexual encounter nitong mga nakaraang taon, kailangan mo rin silang masabihan para makapagpa-test din sila. Wala na akong ibang nakarelasyon mula nung nagkahiwalay tayo. Pero may ilan ako nakakasama tuwing gabi, lalo na kapag nakainom ako. Kilala mo ba kung sino sila? Hindi na eh. Isang beses lang naman yun nangyari, tsaka wala na rin akong contact sa kanila. Wala ka namang magagawa kung hindi mo na sila makontak eh. Basta hanggat maaari, iwasan mo muna makipagtalik sa iba habang naggagamot ka. Makinig ka lang sa mga instructions sa'yo ng healthcare provider mo. Maniwala ka, Patrick. Matututo tayong mabuhay ng normal kahit meron tayong HIV. Maraming salamat talaga. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko eh. Ikaw lang talaga ang kakilala ko na pwede kong malapitan tungkol dito. Takot na takot ako, Grace. Nandito lang ako. Pwede mo akong tawagan anytime kapag kailangan mo ng tulong. Salamat. Walang anuman. Papa Dudut, hindi ko pinabayaan si Patrick. Isa ako sa mga naging sandalan niya sa paglaban niya sa kanyang sakit. Dahil sa masamang balita na yon ay hindi na siya natuloy pa sa plano niyang pagtatrabaho abroad. Ngayong kumpirmado ng may HIV si Patrick ay hindi pa rin nasasagot ang tanong ko kung sino bang nakahawa sa akin. Hindi kasi namin sigurado kung ako ba ang nakahawa kay Patrick o baka siya ang nakahawa sa akin. Inamin din kasi niya sa akin na kahit ako ang first girlfriend niya ay may ilan na rin siyang naging sexual partner at karamihan doon ay one night stand lang. Hirap tuloy ngayon kaming tukuyin kung sino ba sa aming dalawa ang unang nakakuha ng HIV. Ganon pa man, ang mahalaga ay nalaman namin ng maaga na may virus si Patrick. Maayos naman yon sa tamang gamutan kaya wala dapat siyang ipag-alala. Ngayon ay isang tao na lang ang kailangan kong makausap. Si Brent, ang aking first love at first boyfriend. Kung sakali mang positive si Brent, ang ibig sabihin lang nito ay siyang nakahawa sa akin at ako naman ang nakahawa kay Patrick. Dagdag na naman yon sa mga kasalanan ko kay Patrick kapag nagkataon. Pinaglaruan ko na nga ang puso niya, hinawahan ko pa siya ng sakit. Pero kung negative naman si Brent, ibig sabihin ay si Patrick ang nakahawa sa akin. Ang kasagutan sa mga katanungan kong yon ay masasagot ko lamang kapag nakausap ko na si Brent. Pero
Sa susunod ko na lamang po ito ikikwento sa inyo, Papa Dudut. Dito ko na muna tatapusin. Maraming salamat po at mabuhay ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay LS. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko natsyempohan ang live airing ninyo sa Facebook at sa radyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves, 40 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lamang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko ng time na yon. Mula nang ipinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi naman dapat nangyari sa amin ang katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother, lalo na ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko noong ako pa lamang ang anak niya. Sanggol pa lamang ako nang mamatay sa TB ang tatay ko. Iginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama, si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lamang dahil noong magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan ay kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami, Papa Dudut. Ipinagpaubaya ko na kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit na ibibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yon sapat kay nanay, Papa Dudut. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang. Sa'yo naman ho gagamitin. Bayad na ho lahat ng bills natin ah. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag niyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa? Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Paalam mo... Tumigil ka na! Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh. Di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata? Marunong na mag-isip yon. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo?
Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambayad na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Mahal! Ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Nieves, ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, di ba? Eh paano nga ho magkakaroon eh hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga eh. Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Eh kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang na mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Itsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyan kagaspang yung ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang nga ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyo araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, ha? Nakakapagod din po. Papadudot para kong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganong eksena gayong halos araw-araw naman yung nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin ang mga kapatid ko sa ina, ay ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob ko. Pero kahit na anong gawin ko ay parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya, Papa Dudut. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipapakilala sa kanila. Siya si Rafi, bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya. At tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kakapasok pa lamang niya ay naging malapit na kaagad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay naaantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya. Kaya naman, gano'n na lamang ako kadaling nagtiwala. Kahit magkaibigan pa lamang kami, madalas na ako nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa. At sinagot ko na siya, Papa Dudut. Pero kahit seryoso ako sa kanya ay ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko na huhusgahan labang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga binebenta ko online para mas malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan yung kinikita ko. Ayos na nga sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagkaroon na naman ako ng problema. Oh, may bisita pala tayo. Hindi ko man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po. Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend? Naku, inaasahan ko na yan.
Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong magganyan Ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa. Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa isang kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Dapat lang. Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayong mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan... Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yan? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema, kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papadudot may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yon ni Rafi. Kaya nagkagulo sila roon. Pero dahil mas napuruhan yung nambastos sa akin at baguhan lamang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa mga nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis. Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign ay hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lamang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya ang mga nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nagalok sa kanya na sa bahay na lamang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon, Papadudot, dahil wala pa nga siyang trabaho. Nangungutang muna siya sa akin ng pinapadala niya noon sa nanay niya. Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Nakakatawa mang pakinggan, pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman ay bihira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay. Masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil dalawang pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko na magaling siya pagdating sa romansa. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yon. Parang siya po kasi yung nagbibigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tignan. Unang-una ay dahil sa malaking agwat ng edad naming dalawa. 10 taon din kasi yon, Papa Dudut. Sa kabila ng agwat ng edad naming dalawa ay masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa roon ay sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya. Nung unang linggo pa lamang niya doon na siya pa mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang mga gawain. At napansin ko na rin naman yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naaabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya, nakalat-kalat sa sahig pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit na makalakat or makalat sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit kung saan-saan ko na lamang din napupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging isyo sa amin. Kung ano-ano na rin kasi yung pinabibili niya sa akin noon. Mga damit, sapatos, at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon ay dinadaan niya sa lambing, Papa Dudut. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinapaniwalaan ko naman. Sa madaling salita ay naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Dudut, na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napunahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon, Papa Dudut. Oh babe, mukhang pagod na pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Eh, ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, Puro dapat... ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan? Ay, wait lang. Chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to. Baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo? Uy, ano ka ba? Bastos mo ah. Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Eh di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap pa na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo? Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan-saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Eh di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali, para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi. Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko eh, hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga, dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin?
Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako. Palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan, ha? Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Eh hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakakainsulto ka na ha. Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag... Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan, wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lamang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi at humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami ng maayos at nangako naman siya na maghahanap na ulit siya ng trabaho. Para makabawi ay tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko sa online shop ko. Iniwasan na rin niya ang magkalat gaya ng nirereklamo ko sa kanya. Siya na rin yung madalas na nagluluto, Papa Dudut. Alam ko naman kung gaano niya sinusubukan na patunayan ang sarili niya kaya tuwing humihingi siya ng pera ay hindi na ako tumatanggi pa. Kadalasan naman ay 500 o 1,000 lang ang hinihingi niya kaya hindi gaanong kabigat. Akala ko naman ay okay na kay nanay na unti-unti nang nagbabago itong si Rafi. Hindi ko na nga lang sana papansinin noon yung mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa pagiging bungangera niya. Pero Papa Dudut, may nasabi si nanay na nagpapitik sa akin bigla. Grabe! Nakakapagod yung biyahe pa uwi. Nay, ano ho bang ulam natin? Nagluto ako ng pininyahang manok. Ipaghahain pa ba kita o ikaw na maghahain para sa sarili mo? Ako na lang ho. Ay, kumusta nga pala exams ng mga bata, Nay? Pasado naman lahat. Nanghihingi nga ng reward yung bunso mong kapatid. Baka raw pwede mo na siyang bilhan ng cellphone para hindi naman nanghihiram sa akin. Nay, alam niyo naman ho na hindi ko pa kayang gumastos ng malaki ngayon. Hindi mo kaya pero nakakapagbigay ka dun sa boyfriend mo. Ang mamahal ng binili mong damit at sapatos niya. Nay, tinutulungan niya naman ako sa pag-online selling ko. Tsaka nakikita niyo naman na nagbabago na siya, di ba? Kunwari lang yun na nagpapakatino kasi may napapakinabangan sa'yo. Pero kapag wala na, tatawanan na lang kita kapag nangyari na. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba ngayon yung magaling mong boyfriend? Umalis ba siya? Oo! Kanina pang umaga. Tingnan mo kung anong oras na.
Hindi pa rin nakakabalik. Ha! Sinasabi ko sa'yo, may ibang ginagawa yung lalaking yon. Huwag niyo nga hong pag-isipan ng ganyan si Rafi. Tingin ko, may iba nang kinikita yon. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na dyan sa kahibangan mo na magkakandara pa para sa'yo yung kagaya niya. Binata pa si Rafi at marami pa siya makikilalang babae na mas bata, mas sariwa at wala pang anak. Makapagsalita naman ho kayo, Nay. Parang hindi niyo anak yung sinasabihan niyo. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Lah, babe, nandito ka na pala. Oh, kakarating niya nga lang. Nauna pang makauwi sa'yo. Naimbitahan kasi ako nung kaibigan ko. Birthday niya ngayon kaya nagpainom siya. Halata nga. Nay, pwede ho bang iwan niyo muna kami? Siya sige. Matutulog na rin naman talaga ako. Good night, Nay. Che! Pag good night ka pa. Kala mo naman may maganda sa gabi. Diyan na nga kayo! Sungit talaga ng nanay mo, no? Sa bagay, ganun ata talaga kapag menopause na. Bakit hindi ka nagpaalam na may lakad ka pala ngayon? At talagang uminom ka pa, ha? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Hindi yung edad mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko. Pero sa edad kong to, hindi ko na kailangan magpaalam kahit kanino. Magulang ko nga, hindi ako pinagbabawalan eh. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin kung saan ka pupunta. Hindi naman kita pagbabawalan, Di mo nga ako pinagbabawalan pero nag-aaway naman tayo tuwing uuwi ako. Kaya mas mabuti nang di mo alam. Gaya ngayon, na-surprise ka. Isip bata ka talaga, no? Bata naman talaga tingin mo sa akin eh. Di mo nga ako pinagkakatiwalaan kahit sa ganitong lakad lang. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. Para hindi ako magtaka na wala ka rito. Kung di pa sinabi ni nanay hindi ko pa malalaman na umalis ka pala. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Nandito na ako oh. Nakauwi na ako. Mga kaibigan mo lang ba talaga yung kasama mo? Ayun, nasabi mo rin yung gusto mong tumbukin kanina pa. Iniisip mo may kasama akong babae? Di tanungin mo yung mga kaibigan ko kung wala kang tiwala sa akin. Wag na. Hindi rin naman magsasabi ng totoong mga yon. Ay, dami mo sinasabi. Alam mo, bahala ka. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako, matutulog na ako. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Papa Dudut, kahit madalas kaming magkaaway ni nanay, ay naniwala ako sa sinabi niya na may ibang ginagawa si Rafi. Hindi kami nag-usap ng boyfriend ko ng gabing yon hanggang kinabukasan. Nagkausap lamang kami ulit noong kailangan na namang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay parang ang bigat-bigat na para sa akin na maglabas ng pera. Bukod kasi sa 5,000 na ipinadala ko sa nanay niya, ay humingi pa siya ng 2,000 sa akin. Ang sabi niya ay gagamitin niya raw sa pag-a-apply niya. At noong mga sumunod na araw ay napansin ko na napapadala sa talaga ang paglabas ni Rafi. Kapag nasa bahay naman ay nahuhuli ko siyang pangiti-ngiti habang nagtatype sa cellphone niya. Makalipas ang 1 pang buwan ay natapos na rin ang pagiging tambay ni Rafi. Medyo nalungkot nga ako noon dahil alam ko na kapag may pera na siya ay aalis na siya sa bahay. Nasanay na rin kasi ako noon na magkasama kami sa isang bubong. Yung tipong hindi na namin miss ang isa't isa dahil pag uwi ko naman ay nando na siya. Pero nagkamali ako. After 2 months mula noong magkatrabaho ulit siya ay hindi pa rin siya umalis sa bahay. Pero halos hindi na kami nagkikita. Kadalasan ay madaling araw na siyang umuuwi at kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay mas talong lumakas. Ang hinala ko na may ibang babae na nga siyang kinikita. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, magaling magtago ng kalokohan si Rafi. Kahit na nakikialam ako sa cellphone niya ay wala akong nakikitang kakaiba. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay lagi naman siyang naka-online. Pero noong tingnan ko ang messenger niya 3 months ago pa yung latest conversation doon. Napaisip tuloy ako bigla.
Bukod sa napapadalas na paglabas-labas ni Rafi ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang bigla na lamang siyang nanlamig. Sinadya na rin niya noon na umuwi ng 10 oras ng gabi dahil alam niyang maaga na akong natutulog. Siya na kasi ang nagpapadala sa nanay niya kaya hindi ko na kailangang magdoble kayod ng time na yon. Pinagsabihan na ako ng nanay ko nang tumagal pa si Rafi sa bahay tapos ay hindi naman siya nakikihati sa renta at sa konsumo namin. Sa pagkakaalam ko ay umabot ng 20,000 ang sinasahod ni Rafi pero inuutangan pa rin niya ako. Gaya ng dati, dinadaan na lamang niya sa lambing ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay may nasabi sa akin si Tito Bong tungkol kay Rafi. Nakauwi ka na pala. Ganitong oras naman ho talaga ako umuuwi ah. Akala ko kasi magkasama kayo ni Rafi. Nakita ko siya sa labas kanina. Kala ko nga ikaw yung inaakbayan niya eh. Ano ho? Inaakbayan? Oo! Magkadikit pa nga eh. Kasing tangkad mo kasing babae saka halos magkasing katawan din kayo. Kaya akala ko ikaw talaga yung kasama niya. Tama ba yung narinig ko? Nakita mong may kaakbay si Rafi? Oo, mahal. Bumalik kasi ako ng antibiotic sa parmasi eh. Tagal ko pa nga nakatambay dun eh. Hindi ko nilubayan ng tingin yung dalawa. Sigurado ho ba kayo na si Rafi yung nakita ninyo? Baka naman ho kamukha lang. Naku, malinaw pa tong mga mata ko. Kaya sigurado ako siya yun. Tatawagin ko pa nga sana pero baka maka-istorbo lang ako. Aba, manluloko naman pala talaga yung boyfriend mo. Sabi ko na tama ang kutob ko. Huwag muna tayo manghusga hanggat hindi pa tayo sigurado. Mag-uusap po kami mamaya. Basta, sigurado ako na siya yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pinagmamalasakitan ka na nga eh. Wala naman ho akong sinabi na hindi ako naniniwala eh. Gusto ko lang po muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Tama yun. Komprontahin mo. At mas maganda kung palalayasin mo na rin. Palamunin lang naman yun dito eh. Sa inyo pa talaga nang galing yan ha? Bakit? Hanggang ngayon ba, palamunin pa rin ang tingin mo sa akin? Alam niyo na ho yan sa sarili ninyo. Hindi ko na ho kailangan pang sabihin. Nagsisimula ka na naman, Nieves, ha? Pag nagkataon pala na niloloko lang ako ni Rafi, pareho na tayo, Nay. Anong pareho? Hindi pa ho ba halata? Pareho tayong alipin ng pagmamahal. Pareho tayong uto-uto. Hoy! Wag mo nga ako'y gaya sa'yo. Mas tanga ka kumpara sa akin. Huwag yun na nga akong itanggi. Halata na nga eh. Kasi nandiyan na sa tabi niyo yung patunay na naging uto-uto rin kayo. Kaibahan nga lang, mas matagal yung sa inyo. Yung sa akin, tatapusin ko na kapag napatunayan kong niloloko lang ako. Hoy, magdahan-dahan ka dyan sa sinasabi mo. Palamunin lang ako pero hindi ko nilokong nanay mo. Paano ka nga magloloko wala ka namang pera? Sino ba namang babae ang magkakagusto sa lalaking ultimo brief, hindi makabili kasi mas pinili pang maging tambay? Sumusobra ka na! Nieves, ano ba? Tumigil ka na nga! Hanggang kailan niyo ho ba ako patatahimikin, Nay? Dapat lang naman na marinig ni Tito Bong lahat yon. Buti sana kung wala kayong anak. Okay lang na maging tambay siya eh. Kaso nga hindi. Inasa niyo lahat sa akin. Bakit? Dapat lang naman natulungan mo kami. Sa hirap ng dinanas ko noon, maigapang lang ang pag-aaral mo, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lalo na ngayong tumatanda na ako. Wala naman ho sanang problema kung ikaw yung susustentuhan ko. Pero yung nagpapalamon ako ng isang malaking tamad, aba Nay, ibang usapan na yon. Bakit kaya hindi mo yan sabihin doon sa boyfriend mong hingi ng pera sa'yo? Mas malala pa nga yun sa akin. Pinirahan ka na nga, pero ipagpapalit ka rin pala sa mas bata sa'yo. Papadudod sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ko kina nanay at tito mo. Ako pa rin noon ang talo. Sobra akong nasaktan at doon pa lang sa ideya na ginamit lamang ako ni Rafi. Paniwalang paniwala kasi ako na mahal ako ng boyfriend ko. Hindi ko nakita yung posibilidad na niloloko lamang ako ng taong minahal ko ng sobra.
Si Rafi na sana yung gusto kong mapangasawa at nai-imagine ko na nga noon kung gaano kami kasaya kapag nagkaroon na rin kami ng sarili naming mga anak. Pero nasira lahat ng yon dahil sa mga sinabi ni Tito. Kahit galit ako sa kanya at naiirita ako sa mga katamaran niya, aaminin ko na naniwala din ako sa mga sinabi niya. Mahirap tanggapin, kaya pinipilit ko pa rin ang sarili ko noon na baka kamag-anak lamang ni Rafi yung kasama niya noong makita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Nung araw ding yon ay hinintay ko nang makauwi si Rafi at sa tagal kong naghintay, Papa Dudut, mas lalo lang lumakas ang kutob ko. Na tama nga ang naiisip ko noon, Papa Dudut. Ginabi ka na naman ah. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko? Yung babae mo! Anak ng toko naman ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo tatanggi mo pa? PDA pa kayo ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na, parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan. Eh di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan. Di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din. Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buisit ka! Mas buwisit ka. Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na. Wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipauhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal nang manahimik ka na. Grabe ka. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang na kabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun. Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo!
Papa Dudo, tama naman si Rafi sa sinabi niya na sana ay nirentahan ko na lamang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung gano'n na lamang ang mga nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings para sa kanya. Dahil sa galit ko ay nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo ay naghanap ng mauutangan si Rafi para mabayaran lahat ng mga utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko ay umalis muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lamang sa trabaho ko. Kumuha na lamang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang paghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yon ay doon ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni Nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay Nanay. Hindi na nila ako inuobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat, ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Rafi ay hindi na kami nag-usap pa pagkatapos niyang bayaran ang mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na raw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero masaya na ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa mga magagandang kwento ninyo, ay magagaling din po ang inyong mga voice actor na nagbibigay buhay at kulay sa inyong kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS na mananatiling number 1 sa puso namin forever. God bless po, Barangay LS, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nieve.